Tahimik na pamilya, tahimik na paligid, tahimik na konsyensya. Ilan lamang sa mga gusto nating makamit habang tayo'y naririto at nabubuhay pa. Lalo na't kasama natin ang buo nating pamilya. Bago pa lang siguro tayo nag-asawa o nangarap na magkaroon ng isang pamilya, nandun na sa isip natin na bumuo ng isang maayos, matahimik na pamilya. Pero nandun ka na, parang tila maraming nagbago at hindi mo maintindihan kung ano ang dapat mong gawin kasi nga tila yatang ang daming problema. Problema na pumapasok na hindi mo alam kung paano susolusyonan, lalo pat kung ikaw isang ordinaryong tao lang, yung tipong isang kaig, isang tuka, parang ang hirap, di ba? Kung paano ko makakamit yung tunay na katahimikan na pinapangarap ko bago pa lang ako nagsimula magkaroon ng pamilya. Sobrang hirap isipin dahil sa ngayon, kung ang trabaho mo ay paudlot-udlot pa, malamang kakalaman sikmura. So, paano ka magkakaroon ng matahimik na isipan? Kung lagi mong iisipin yung ilalaman mo sa inyong sikmura, dumating pa yung panahon na nagkaroon ka na ng anak. Hindi lang papadedeen o bibigyan ng gatas na mamahalin para magkaroon siya ng magandang kalusugan. Paano na? Kung dumating na yung panahon na nag-aaral na to, dagdag uli sa problema at isipin kung paano mo siyang paparalin. Lalo nga, gaya ng sabi ko, kung ikaw ay namumuhay lang ng isang ordinaryong tao. Ang hirap, di ba? Isang linggo kang may trabaho, 2 linggong wala. Isang buwan kang may trabaho, 2 buwan wala. Paano na? Tapos ikaw lamang yung inaasahan ng iyong magina na kumikita ng pera para may pantustos sa kanila. Eh di wala ka ng matahimik na isipan. Wala ka na ring mapayapang pamayanan. Tama ba? Kasi baka nakakapag-isip ka na ng hindi maganda para lang kumita ng pera. Lahat ng bagay na yon, totoong realidad na nangyayari sa buhay ng isang ordinaryong tao. Gaya mo, gaya ko. Parehas lang tayo ng pinagdadaanan. Pero, sa lahat ng yon, meron akong pinagkakatiwalaan. Na alam kong hindi niya ako pababayaan dahil nandyan siya araw-araw kasama ko sa buhay upang patuloy akong lumaban ng parehas at hindi man lalamang sa kapwa upang magkaroon ako ng malinis na konsensya. Isa lang yun, yung nasa taas, na gumagabay sa akin sa araw-araw. Kaya patuloy akong lumalaban at nagkakaroon ng lakas dahil naniniwala ako na bibigay niya sa akin yung mga bagay na kakailanganin ko sa buhay na tinatako. Kaya kung iniisip mo napakahirap, huwag mong isipin yung hirap. Manalig ka lang sa kanya, sigurado naman, hindi ka niya pababayaan. Gaya ng mga pinangako niya sa mga katulad natin, humiling ka at ikay aking pagbibigyan. Kumakatok ka at ikay aking pagbubuksan. Napakasarap pakinggan, pero totoo lahat ng yan kung iyong paniniwalaan. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong isipin yung mga nangyayari sa paligid mo o dito sa mundo. Sapagkat lahat ng yan ay pawang talagang magulo. Magulo at lalala ng lalala ang kaguluhan dahil hindi natin alam kung anong meron talaga na mangyayari bukas. Para magkaroon ka ng tahimik na konsensya, tahimik na pamilya,
isuko mo sa Kanya lahat ng iyong problema. At manalig ka, sigurado ako, kung buong puso kang maniniwala at mananampalataya sa Kanya, gaganda ang takbo ng buhay mo nang hindi ka nanlalamang sa ibang tao. Dahil ang puso mo ay nililinis niya upang gumawa ka ng tama at ng mabuti sa iyong kapwa. At yun ang ipinamumuhay mo. Sabi nga, malayo sa iyo ang karma. Diba? Dahil gumagawa ka ng tama para sa mga taong mahal mo at ganoon din sinusunod mo ang kagustuhan nung nasa taas dahil gumagawa ka ng mabuti sa iyong buhay. At para may taguyod mo yung pamilya mo ng tama at maayos. Kaya walang imposible sa mga bagay-bagay kung ito'y sinusuko mo sa ating Panginoon. Kaya naman, mabuhay ka ng mapayapa at maging maayos ang iyong pamilya. Yun, siguradong katahimikan nakuha mo na.